Pagkatapos ng edad na 70, maraming tao ang naniniwala na ang habang buhay ay puro swerte na lamang. Gayunpaman, ipinapakita ng agham na ang katawan ay patuloy na nagbibigay ng malinaw na palatandaan tungkol sa kalusugan at haba ng buhay. Ang mga senyales na ito ay hindi biglaan, kundi unti-unting lumilitaw sa araw-araw na kilos at pakiramdam. Kadalasan, hindi natin sila binibigyang pansin dahil akala natin ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit sa katotohanan, ang mga ito ay may malalim na kahulugan tungkol sa hinaharap ng ating buhay. May mga taong lampas 70 na nananatiling masigla, malinaw ang isipan, at puno ng sigla sa araw-araw. Samantala, mayroon ding mga taong mabilis mapagod, hirap kumilos, at tila nawawala ng gana sa mga simpleng gawain. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang dahil sa edad, kundi sa kondisyon ng katawan at pamumuhay. Ipinapakita ng pananaliksik na may tiyak na mga palatandaan na makikita bago pa man lumala ang kalusugan. Kapag natutunan nating kilalanin ang mga ito, nagkakaroon tayo ng kapangyarihang baguhin ang ating landas. Isa sa pinakamahalagang bagay na dapat maunawaan ay ang katotohanang ang pagtanda ay hindi otomatikong nangangahulugang paghina. Maraming bahagi ng katawan ang kayang manatiling malakas kung ito ay patuloy na ginagamit at inaalagaan. Ang problema ay nagsisimula kapag binabaliwala natin ang maliliit na pagbabago. Ang simpleng pagbagal, panghihina, o kawalan ng balanse ay hindi dapat ituring na normal kaagad. Ang mga ito ay maaaring mga babalang senyales na nangangailangan ng pansin. Ang kagandahan ng mga senyales na ito ay ang katotohanang karamihan sa kanila ay maaaring baguhin. Hindi pa huli ang lahat kahit lampas 70 na ang edad. Ang katawan ng tao ay may kakayahang umangkop at bumuti kapag binigyan ng tamang galaw, pahinga at nutrisyon. Ang pagkilala sa mga palatandaang ito ay hindi para takutin ang sarili. Sa halip, ito ay isang paanyaya upang kumilos at alagaan ang natitirang mga taon ng buhay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing senyales na napatunayang konektado sa mas mahabang buhay pagkatapos ng edad na 70. Ang mga ito ay hindi haka-haka o opinyon lamang, kundi batay sa obserbasyon ng mga doktor at mananaliksik sa loob ng maraming taon. Sa pag-unawa sa mga palatandaang ito, magkakaroon ka ng mas malinaw na larawan kung nasaan ka ngayon. At higit sa lahat, matututuhan mo kung ano ang maaari mong gawin upang mas humaba at mas gumanda ang kalidad ng iyong buhay. Ang paraan ng iyong paglalakad ay higit pa sa simpleng galaw ng paa. Ipinapakita ng pag-aaral na ang bilis at kumpiyansa sa paglalakad ay direktang konektado sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. Kapag ang isang tao ay patuloy na nakakalakad ng maayos kahit lampas 70, madalas itong senyales ng malakas na kalamnan at maayos na puso. Hindi ito basta usapin ng bilis lamang, kundi ng koordinasyon at tibay. Ang paglalakad ay parang salamin na nagpapakita ng kalagayan ng buong katawan. May mga matatanda na kayang tumawid ng kalsada nang hindi nagmamadali at hindi rin nangangamba. Ang kanilang hakbang ay matatag, pantay at puno ng kumpiyansa. Sa kabilang banda, may mga taong kapansin-pansing bumabagal at madaling mapagod kahit sa maikling distansya. Ang ganitong pagbabago ay hindi dapat ipagsawalang bahala bilang normal na pagtanda lamang. Kadalasan, ito ay indikasyon ng paghina ng kalamnan o sirkulasyon. Kapag bumagal ang lakad, madalas kasabay nito ang pagbaba ng lakas ng katawan. Ang mga binti ay pundasyon ng ating galaw at kapag humina ang mga ito, naaapektuhan ang buong balanse at kaligtasan. Ang kahirapan sa pag-akyat ng hagdan o ang madalas na paghinto sa paglalakad ay maaaring senyales ng mas malalim na problema. Ang katawan ay nagsisimulang mag-adjust sa kahinaan sa pamamagitan ng pag-iingat. Ito ang yugto kung saan mahalagang makinig sa ipinapahiwatig ng katawan. Ang magandang balita ay ang bilis ng paglalakad ay hindi permanente na nawawala. Sa pamamagitan ng regular na paggalaw, paglalakad araw-araw, at simpleng ehersisyo para sa binti, maaaring bumalik ang lakas at kumpiyansa. Hindi kailangan ng matinding workout upang makakita ng pagbabago. Ang konsistensya at tamang galaw ay sapat upang muling buhayin ang mga kalamnan. Kahit maliliit na hakbang ay may malaking epekto sa pangmatagalang kalusugan. Sa huli, ang paraan ng iyong paglalakad ay nagsasabi kung paano mo hinaharap ang buhay araw-araw. Ang matatag na hakbang ay tanda ng kakayahang magpatuloy at mag-adjust sa hamon ng pagtanda. Kapag inalagaan mo ang iyong galaw, inaalagaan mo rin ang iyong kalayaan at kalidad ng buhay. Ang bawat hakbang ay mahalaga, lalo na kapag ikaw ay lampas 70 na.
Kaya bigyang pansin ang iyong lakad dahil maaari nitong ipahiwatig kung gaano pa kahaba ang iyong lalakbayin. Bago tayo magpatuloy, paano kung suportahan mo ang channel at sumali sa aming komunidad? Kapag naging miyembro ka, matutulungan mong mapanatili ang gawaing ito at magkakaroon ka rin ng access sa mga eksklusibong video at nilalaman. Ay click lang ang buton sa tabi ng mag-subscribe at sumali sa aming health team. Ang lakas ng kapit ng kamay ay isang simpleng bagay na madalas hindi pinapansin. Gayunpaman, ipinapakita ng mga pag-aaral na ito ay may malakas na ugnayan sa pangkalahatang lakas ng katawan. Kapag matibay pa ang kapit, madalas ay maayos din ang kalamnan at nerbiyos. Ang panghihina ng kamay ay maaaring unang senyales ng pagkapagod ng katawan. Ang balanse naman ay isa pang mahalagang kakayahan na nagpapakita ng kalagayan ng katawan. Kapag kaya mong tumayo ng matatag kahit sa isang paa, senyales ito ng maayos na koordinasyon. Ang hirap sa balanse ay hindi lamang panganib sa pagkahulog. Maaari rin itong magpahiwatig ng pagbabago sa kalusugan ng utak at nerbiyos. Kapag nagsimulang manghina ang kapit at balanse, nagiging mas mahirap ang mga pang-araw-araw na gawain. Ang simpleng pagbubukas ng bote o pag-akyat ng hagdan ay nagiging hamon. Dahil dito, nababawasan ang kumpiyansa at kalayaan ng isang tao. Unti-unti ring tumataas ang panganib ng aksidente at pinsala. Mahalagang maunawaan na ang lakas at balanse ay maaaring mapanatili at mapabuti. Ang mga simpleng ehersisyo tulad ng pagpisil ng bola o pagtayo sa isang paa ay malaking tulong. Hindi kailangan ng komplikadong kagamitan upang palakasin ang katawan. Ang regular na pagsasanay ay susi sa mas ligtas na pagtanda. Sa huli, ang lakas ng kapit at balanse ay higit pa sa pisikal na kakayahan. Ito ay sumasalamin sa kakayahang manatiling malaya at aktibo sa kabila ng edad. Kapag inalagaan mo ang mga ito, pinoprotektahan mo rin ang iyong sarili laban sa mga panganib. Ang tibay ngayon ay pundasyon ng mas mahabang buhay bukas. Ang kalidad ng tulog ay isa sa pinakamalinaw na palatandaan ng kalusugan pagkatapos ng edad na 70. Sa oras ng pagtulog, ang katawan ay nag-aayos, nagpapalakas ng immune system, at nililinis ang utak mula sa mga lason. Kapag maayos at tuloy-tuloy ang tulog, mas malinaw ang isipan at mas matatag ang katawan. Ngunit kapag paulit-ulit ang paggising sa gabi, madalas may mensaheng ipinapadala ang katawan. Hindi ito dapat baliwalain bilang simpleng insomnia lamang. Kasabay ng tulog, ang paraan ng pagkain ay may malaking papel sa haba ng buhay. Ang regular at masustansyang pagkain ay nagbibigay ng lakas sa kalamnan at proteksyon sa mga organo. Kapag nawawala ang gana o pabago-bago ang pagkain, maaaring may pinagmumulan itong problema sa kalusugan. Ang biglaang pagbaba ng timbang ay hindi palaging mabuting senyales sa matatanda. Madalas itong indikasyon ng kakulangan sa nutrisyon o kahinaan ng katawan. Maraming matatanda ang nag-aakalang normal lang ang mawalan ng gana sa pagkain habang tumatanda. Ngunit ipinapakita ng pananaliksik na ang patuloy na kawalan ng gana ay may koneksyon sa mas maikling buhay. Kapag hindi sapat ang sustansyang pumapasok sa katawan, nagsisimula itong kainin ang sariling kalamnan. Dahil dito, bumababa ang lakas at resistensya laban sa sakit. Ang mahinang katawan ay mas madaling dapuan ng komplikasyon. Ang magandang balita ay ang tulog at pagkain ay parehong maaaring mapabuti. Ang simpleng pagbuo ng regular na oras ng pagtulog ay malaking tulong sa katawan. Gayon din, ang pagpili ng masustansyang pagkain kahit sa maliit na dami ay may malaking epekto. Ang hydration, protina, at natural na pagkain ay mahalaga sa bawat edad. Ang consistency ang mas mahalaga kaysa dami. Sa kabuuan, ang paraan ng iyong pagtulog at pagkain ay tahimik na nagsasabi ng iyong kalagayan. Ang maayos na pahinga at tamang nutrisyon ay pundasyon ng mahabang buhay. Kapag inalagaan mo ang dalawang ito, mas tumitibay ang buong sistema ng katawan. Hindi ito tungkol sa perpektong dieta o tulog, kundi sa tamang pag-aalaga. Ang maliliit na pagbabago ngayon ay maaaring magdagdag ng maraming taon sa iyong buhay. Ang stress ay hindi lamang nararamdaman sa isip, kundi pati sa buong katawan. Kapag palaging tensyonado ang isang tao, unti-unting humihina ang immune system. Tumataas ang panganib ng sakit sa puso at iba pang komplikasyon. Ang matagal na stress ay nagpapabilis sa proseso ng pagtanda. Maraming matatanda ang nag-ipon ng pag-aalala na hindi na nila namamalayan. Maliit na problema ay nagiging mabigat dahil sa patuloy na pag-iisip.
Ang ganitong emosyonal na bigat ay direktang nakaapekto sa pagtulog at lakas. Kapag hindi napapamahalaan ang stress, mabilis mapagod ang katawan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang kakayahang humarap sa problema ng kalmado ay konektado sa mas mahabang buhay. Ang mga taong marunong magpahinga ng isip ay mas bihirang magkasakit. Hindi ibig sabihin ito ay walang problema sa buhay. Ang mahalaga ay kung paano ito hinaharap at pinapakawalan. May mga simpleng paraan upang mabawasan ang stress kahit sa araw-araw. Ang malalim na paghinga, banayad na ehersisyo, at pakikipag-usap ay malaking tulong. Kahit ang pagtawa at paglalaan ng oras sa sarili ay may positibong epekto. Ang isip na payapa ay nagbibigay lakas sa katawan. Sa huli, ang emosyonal na kalusugan ay kasing halaga ng pisikal na kalusugan. Kapag inalagaan mo ang iyong damdamin, pinapahaba mo rin ang iyong buhay. Ang katahimikan ng isip ay nagiging proteksyon laban sa maraming sakit. Ang pamamahala ng stress ay hindi luho, kundi pangangailangan. Ito ay susi sa mas mahabang at mas maayos na pagtanda. Ang ugnayan sa ibang tao ay may mas malaking epekto sa kalusugan kaysa sa inaakala ng marami. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong may matibay na relasyon ay mas mahaba ang buhay. Ang pakikipag-usap, pagtawa, at pagbabahagi ng karanasan ay nagpapalakas sa isip at katawan. Kapag may koneksyon sa iba, mas bumababa ang stress at lungkot. Ang pakiramdam na ikaw ay mahalaga ay direktang nakaapekto sa kalusugan. Sa kabilang banda, ang matagal na pag-iisa ay maaaring maging mapanganib. Ang kalungkutan ay may kaugnayan sa sakit sa puso, paghina ng memorya at depresyon. Maraming matatanda ang unti-unting humihiwalay sa lipunan nang hindi nila namamalayan. Nawawala ang mga kaibigan, nababawasan ang pakikipag-usap at dumarami ang katahimikan. Ang katahimikang ito ay maaaring maging mabigat sa katawan at isipan. Hindi kailangan ng maraming tao upang manatiling konektado. Isang kaibigan, isang kapamilya, o isang komunidad ay sapat na upang makaramdam ng suporta. Ang mahalaga ay ang kalidad ng relasyon, hindi ang dami. Ang simpleng tawag o pag-uusap ay maaaring magbigay ng lakas sa buong araw. Ang pakiramdam na may nakikinig ay may kapangyarihang magpagaling. Kapag aktibo ang pakikisalamuha, nananatiling masigla ang utak. Ang pakikipagpalitan ng ideya at damdamin ay ehersisyo para sa isipan. Nakakatulong ito upang mapanatili ang malinaw na pag-iisip habang tumatanda. Ang mga taong may social connection ay mas bihirang makaranas ng mabilis na mental decline. Ang koneksyon sa iba ay nagiging proteksyon ng isip. Sa huli, ang mahabang buhay ay hindi lamang nasusukat sa bilang ng taon. Ito ay nasusukat sa dami ng ugnayang nagbibigay isa-isa sa bawat araw. Kapag pinili mong manatiling konektado, pinipili mo ring alagaan ang iyong kalusugan. Ang pagmamahal, pakikipagkaibigan, at pakikipagkapwa ay hindi lamang emosyonal na pangangailangan. Ito ay isa sa pinakamalalakas na susi sa mas mahaba at mas makabuluhang buhay.